Sabi dito mga kababayan sa balita, yung huli ng isda, mga kababayan dito sa ating bansa, lalo yung galing sa West Philippine Sea, is down by 70%. Ito, sabi dito mga kababayan sa Philippine Star, fish, cats, down by 70%. Destruction of corals blame. So isinisisi ito mga kababayan sa pagkasira ng mga coral reefs sa West Philippine Sea na ang salarin po yung mga barkada ni Maudigs. Yung mga Chinese. So magkukulang na po tayo ng supply ng isda. Actually, matagal na to. Simula pa ng pabayaan mga kababayan ito ng mga previous administrations, lalo na yung administrasyon mga kababayan ni GMA. Saka mga kababayan ni Panot, doon tumindi po. Pero nagsimula talaga to mga kababayan nung panahon po ni Kurikong. Kasi pinabuelo po yung activities ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Kaya pati po isda ngayon, ini-import na natin. What? Di ba? May mga galunggong galing sa Taiwan. What? Yung iba siguro galing sa China. Kasi sila po yung nagpifiesta dito sa West Philippine Sea. Ang worst mga kababayan na kaganapan, pati yung mga tinitirhan ng mga isda, mga kababayan, sinasama nila sa hina-harvest. Yun, mga kababayan, ganun katindi yung pamimirwisyo sa atin nitong mga Chinese. Ito po, mga kababayan, ang balita ngayon. Kita ninyo kung paano nila pastangan yung ating kalikasan po. Di marine resources natin mga kababayan sa West Philippine Sea. At sabi mga kababayan ni Senator Francis pala Francis Tolentino, malamang preloadan niya ito sa possible reclamation na gagawin ng mga Chinese dito sa West Philippine Sea. Ganyan na niya yung pattern noon. Hina-harvest muna nila yung mga corals and afterwards, nire-reclaim na po nila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung buong kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo yung ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas, the land of fear. So sabi rito sa balita, fish catch in the West Philippine Sea has gone down by 70%. Bumagsak po hanggang 70% simula pa noong 2020. And further decline is expected amid reports of massive poaching of corals by the Chinese. Sabi po ng isang militant fisher group, yung pambansang lakas ng kilosang mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya, National Chairman na si Fernando Hicap. So, kayo dyan sa mga militant fisher folks, ito yung rason, ito yung consequence po. Partly, mabiblame po kayo. Ito yung consequence ng pagpalayas ninyo sa military bases. Yung kampanya ninyo noong panahon ni Kurikong. Di ba kayo yung nagpalayas? Kasama kayo doon sa mga kontra sa US presence dito sa ating bansa. Ayon, pinalayas ng mga senador
na nalaso ng mga propaganda. Di ba? Ng China. Yung umupong presidente po, Chinese. Siguro nang mapalayas yung mga Amerikano, na-involved din yung mga Chinese, ito na sila. Sabi ninyo noon, hindi gagalaw yung China at walang foreign country na mag-interest sa ating territory kahit palayasin natin yung mga Amerikano. Di ba mali kayo? Tapos ngayon, may reklamo na tayo. Yan ang sinasabi natin. Pumasok kasi kayo sa patibong ng mga Chinese. Until today, yun ang ginagawa ninyo. Kaalyado ninyo, mga dilawan. Di ba? So sabi rito, reports from Fisher Folk, particularly from Zambales, have indicated 70% decline in fish catch amid the illegal activities of Chinese fishing vessels, sabi po ni Hiccup. He noted that the drop began after the standoff in Panatag Shoal, Scarborough Shoal, noong 2012, panahon ni Panot. When Chinese vessels stopped Philippine Navy personnel from apprehending a Chinese fishing boat carrying an illegal cargo of endangered corals. Noon pa sila nag-harvest ng mga corals. Baby sharks and giant clams. The Chinese have never left since then. Kasi naisahan si Panot noon, mga kababayan, nang umatras. So sabi ni Hiccup, since after that standoff in 2011, Chinese fishing vessels have not left the area. Permanente na sila doon. The decline in the fish catch started as the Filipino fishers were no longer free to fish in the West Philippine Sea. They cannot enter the West Philippine Sea. They were forced to leave the area. Hiccup said the untrammeled harvesting of corals by the Chinese would further reduce fish production and exacerbate the situation for Filipino fisherfolk. Pag wala na niya itong mga corals, there will be no source of food for fish. Kasi doon sila nanginginain po. At yun ang bahay nila, yung mga coral reefs. This will result niya in a shortage in the supply of fish sa buong bansa. Kaya po, ang paghihirap po ng mga Filipino ngayon, ang salarin po, yung mga barkada ni Maudigs, kahit yung sa bigas, sila yung may kontrol ng kartel, mga kababayan. Yung mga middlemen, mga rice traders po dito sa ating bansa, karamihan sa kanila mga Filipino businessmen, Filipino-Chinese businessmen. Malakas yung influensya nila kasi mayayaman sila. At marami silang mga barkadang politiko. Bakit? Yung karamihan sa kanila, yun ang funders ng ating mga politiko. Tama po? Kaya nga, hindi basta-basta mga kababayan sila nahuhuli. Kasi may mga kasabwat sa ating mga authorities. So, sabi rito, Hiccup called on President Marcos to order concerned agencies to determine the extent of the damage to coral reefs in the West Philippine Sea as well as demand due compensation from China. Ito na talaga yung gagawin ng ating gobyerno po. Ito yung una ng pinalabas ng Philippine Coast Guard. And in fact, yung Coast Guard po, magsasagawang muli ng survey doon sa area po. Magpapadala sila ng mga divers para tingnan ang extent ng damage. Vice Admiral Alberto Carlos, Commander of the Armed Forces of the Philippines Western Command, revealed on Saturday the plunder of corals in Rosol Reef that he said may have been perpetrated by the Chinese, mga kababayan. Kasi sila man lang po yung nandoon. Durog-durog na po yung ilalim ng dagat, mga kababayan.
Parang ang dinaanan ng bulldozer po. Ganon katindi yung pamimirwisyo ng mga Chinese in the area, mga kababayan. Sabi niya, the Chinese may have started harvesting the corals in July when their boats swarmed the land feature. Sabi naman po ni West Philippine Sea Philippine Coast Guard spokesman Commodore J. Tariela, they would be conducting another underwater survey within the week to further assess the conditions of corals sa Rosal Reef and Escoda Shoal with the help of marine scientists from the University of the Philippines Marine Science Institute, anya. He added that the National Task Force for the West Philippine Sea has yet to decide if they would also seek help from marine scientists from other countries. So sabi niya, the continued swarming anya for indiscriminate illegal and destructive fishing activities of the Chinese maritime militia doon po sa Rosal Reef, tapos doon sa Escoda Shoal, may have directly caused the degradation and destruction nitong marine environment dito po sa West Philippine Sea. Meanwhile, mga kababayan, sabi dito sa balita, Senator Francis Tolentino said the harvesting anya nitong mga corals could be a prelude to reclamation. On the other hand, Senate President Juan Miguel Zubiri described China's actions in the West Philippine Sea as annoying. Masyado na anyang nakakairita yung ginagawa ng mga Chinese dito sa area. Iniman po kasi Senate President Zubiri makapag-stay doon ng matagal. May reklamo yung ating Philippine Coast Guard saka yung Philippine Navy natin. Kulang sila sa pondo. Kahit nga yung intelligence fund nila, 10 million lang yung kanilang intelligence fund. Binigay ninyo kasi kay Inday. Ayaw man bitawan ni Inday yung intelligence fund. Ayan tuloy Tanggalin na kasi ninyo sa budget ng 2024 yung intelligence fund ng Office of the Vice President na 500 million at saka sa DepEd na 150 million. Ibigay na lang muna dito sa Armed Forces natin, lalo sa Navy, saka sa Coast Guard, idagdag sa operational fund nila. Di ba? Mali yung priority. Sabi rito ni Zubiri, it takes about 100 years to be able to have a healthy ecosystem in coral reef, and that is the fishing. Sabi po ng presidente ng Senado, that's the breeding ground for more of the seagoing fish. So all the oceanic fish are born there and come out and become big tuna and big fish. Wala bangga-bangga yung mga priorities ninyo, yung mga policy ninyo. Kaya ito tayo Pero siyempre, yung ating armed forces, mga kababayan, ay ginagampanan siyempre yung kanilang trabaho, yung kanilang mandato. Kahit short sila sa kinakailangang pondo. Ito nga yung statement dito ng Armed Forces. Sabi rito, Armed Forces of the Philippines doubles efforts to address swarming activities, suspected illegal coral harvesting in the West Philippine Sea. Ito. Salute to you, mga magigiting nating mga sundalo. So sabi rito, the Armed Forces of the Philippines is doubling its efforts on maritime surveillance. Yung kanilang pondo sa surveillance. Kulang po. Disclosing that they have detected resurgence of Chinese vessels swarming around the West Philippine Sea and massive harvesting of corals in the Rosal Reef. Yung mas marami pa yung pondo ni Inday, 650 million.
Combined Intelligence Fund kaysa sa Armed Forces. Sa Philippine Coast Guard po, 10 million lang. Pero sabi dadagdagan. Pero payat, mga kababayan, as compared doon sa intelligence fund ni Inday. Kaya lang, siyempre, hindi man makapagreklamo ng harap-harapan yung armed forces. Pero sinasabi pa rin nila kung ano yung mga predicaments na kanilang kinakaharap, mga kababayan. Armed Forces Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos said that while authorities successfully conducted a maritime law enforcement operation in early July, which temporarily drove away around 50 Chinese militia vessels, they returned in a resurgence late August. Bumalik uli sila doon. Hindi masustain yung presence kasi natin doon. Mga kababayan, there was a considerable amount of time na walang swarming doon because of our presence there. Carlos said in a news forum in Quezon City. Carlos emphasized the challenges of maintaining a constant presence in the area, citing adverse weather conditions and resource limitations. Kulang sa kwarta. Yung kwarta nandun kay Inday. Mas marami ang binigay na kwarta kay Inday ng Kongreso. Approve without debate. Yung palusot ni Inday, balaan niya kayo kung ibibigay niyo yun sa akin. Okay man lang niya kung hindi ninyo ibigay. Okay daw, pero hindi man niya binibitawan. Wala nga niya kayo ang mag-decide. Bakit hindi na lang siya yung mag-decide, mga kababayan? Sabihin niya in Congress, hindi ko yan kailangan. Ibigay ninyo sa, sa armed forces. Kasi sila yung mga may pangangailangan. Sila yung may pagkukulang ng intelligence fund, ng pondo, para yung mga Chinese... Yung si Mao Diggs po, may lahing Chinese kasi. Yan kasi, para niya yung mga Chinese, hindi makapagsamantala dito, makapamirwisyo. Hindi man yun ginagawa ni Inday. Binigay pa rin, mga kababayan, 150 million intelligence fund sa DepEd. Pagkatapos, sa Office of the Vice President, 500 million. What? Yon ang nakakalungkot, mga kababayan. So ano yung problema ng ating armed forces? Hindi niya kami maka-maintain ng constant presence doon. Because of weather conditions, minsan, ito, hindi natin yun makakaya na kontrahin. Kasi weather yon, di ba? Alam nga naman, hindi alis doon yung ating Coast Guard. Madisgrasya po kung malakas yung bagyo. Siyempre, pati yung mga Chinese, siyempre, aalis doon. Ang isa pa is resource limitations. Kulang sa kwarta. What? We'd like to maintain 100% sana niya. 365 days a year. But because of the weather, limited resources, our troops have to go back to port to refuel, to take some rest. Pahinga na lang niya kami. Mantang nagpapahinga, mga kababayan, yung ating armed forces, ayon, balik agad doon yung mga Chinese para mamerwisyo. Nakita na ninyo yung problema? Siyempre, yung mga supporters ni Inday, yung mga DDS, bingi-bingian lang ang peg. Kasi sa kanila, basta Inday for 2028.
naghahanda para sa 2028. Yun ang importante sa kanila. Hindi man sa kanila importante itong West Philippine Sea na ito yung future ng ating bansa. It is the future of our generation. Wala silang paki doon. Basta niya, inday. Bigyan ng confidential fund. So sabi rito, Carlos said they suspect massive illegal harvesting of coral in the area, referring to report of the underwater surveys conducted by the Philippine Navy divers. Although they are not definitively asserting that the Chinese vessels are harvesting corals, Carlos said there are indications that strongly suggest that such activities may be occurring. Kasi sila man lang yung nandoon. Di ba? Sino pa man ang salarin kung hindi sila? When they left Anya, we sent our divers. We sent our divers to do an underwater survey. And nakita namin na wala ng corals. Nasira na yung mga corals. And then, may mga debris. Ayun ang nakita ninyo mga kababayan na natira. Ito na lang po ang natira, mga kababayan. Ano pang makakain dyan ng mga isda? Durog-durog na mga kababayan yung mga corals. You see? Yung dating dapat ganito yung makikita, mga kababayan. Tingnan ninyo, colorful corals. Yan ang mga corals, mga kababayan, na dapat nakikita natin sa ilalim ng dagat. Kung saan nakatira at nanginginain yung mga isda. Wala na po, durog-durog na. Dahil po sa kagagawa ng mga barkada ni Mau Diggs, saka po ni Senator Robin Mau, nagalit sa presence ng mga Amerikano na tumutulong sa atin dito sa West Philippine Sea. Bakit daw inayaan natin yung presence ng mga Amerikano? What? Kita ninyo, mga kababayan, kung gaano kabulok yung mga pag-iisip ng mga taong ito. So sabi rito sa balita, this raises concerns about violations of the Philippines' sovereign rights, as only the Philippines has the rightful claim to the resources within its exclusive economic zone in the West Philippine Sea, Anya, sabi ni Carlos. That's why, Anya, it's alarming because as far as the Western Command is concerned, it is our duty to protect the sovereign rights para sa mga Pilipino. Sila dapat ang mag-enjoy ng resources na nandun sa exclusive economic zone. Hindi magawa ng ating armed forces kasi they're limited by their resources. Mga kababayan, restrained by the limited resources na meron po sila. Uy na lang. What? Di ba? Carlos said that the Western Command intends to bolster its presence in the West Philippine Sea, including deploying additional assets and personnel. We're doubling our effort on that. We're going to address that issue by increasing our presence there. We should be constant, have a strong presence there. Sama-sama na. Carlos also mentioned the need to actively coordinate with allies and treaty partners to explore potential courses of action that can help protect the Philippines' territorial rights and resources. Igalit yung minion ni Mau Diggs sa Senado na si Robin Mau. Bakit daw nangingialam? What? May tratado tayo sa Amerika. Kaya nga, sablay yung pag-question mo na kaya ba natin? Ingi ba tayo? Ingi ba tayo ng tulong sa Amerika at treaty ally ng ating bansa kung kaya nating mag-isa? Di ba obvious?
Bakit niya humingi tayo ng tulong? Bakit niya? Hindi ninyo kaya? Sabi doon sa mga bisitang officials ng Coast Guard at Navy. Kung kaya natin, hindi na sana tayo nakipagtratado sa Amerika noong 1951 pa. Tama? I-engage ba natin yung mga Amerikano saka yung mga barkada nating bansa? The like-minded countries na gustong tumulong dito sa atin, inga natin ng tulong kung kaya nating mag-isa. Di ba malinaw sa mga statements noon ng inyong patron na si Mao Diggs na hindi natin, siya mismo yung nagsasabi noon, hindi natin na niya kaya narapin yung China. Kasi superpower na yung China. Hindi mo yun narinig? So, habang sinasabi yun ni Mao Diggs, hindi man siya gumagawa ng paraan para tapatan yung China. Ang sinabi niya, pwede na ninyo niyang gawing province kami. Buti na lang nanalo yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahit hindi sinuport ni Mao Diggs. By landslide pa. Tama pa? Ayun. Ginagawa ng paraan ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pamamagitan ng pag-engage po sa Amerika na isa po nating treaty ally. So tama lang na humingi tayo ng tulong kasi may legal obligation sa atin yung Amerika. At ngayon nga po, ini-engage natin yung iba pang may interest dito na dapat laging bukas ang West Philippine Sea para madaanan po ng mga barko na may dalang kalakal. Kasi apektado yung ekonomiya ng buong mundo pag ito ay kinakontrol ng China. Naintindihan mo po, Robin Mao? Kaya ito yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba yun malinaw sa inyo? Tapos sasabihin mo na, bakit hindi natin kaya? Nagtanong ka pa. Iniinsulto ninyo yung kakayanan ng ating armed forces ng Philippine Coast Guard. Ang Philippine Coast Guard, gagawin nila yung mandato kahit na magbuhay sila ng buhay, ng kanilang buhay. Di ba? Pero alangan naman na magpapakatanga tayo, na susubo tayo sa ganong laban, na alam natin na mahina ang ating defense capability. Kaya kailangan natin ng mga kaalyadong bansa para ma-boost yung ating defense capability. Naintindihan mo na, Robin Mao? Ayan tuloy, nalikturan ka ni Batong Bakal. Nilikturan mga kababayan ni Batong Bakal si Robin Mao. Kaya iya tuloy yung inabot nyo. Ito yun man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging siya po. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Ayos. O yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.